comparison review between two locally available sponges. Ta-da-da! This first one is the EB Blend Me Sponge, and this other one is the Fashion 21 Water Drop Blender. Yan silang dalawa. Pareho silang available in department stores and Watsons, mga local na tindahan. Pareho sila doon, locally available. Tapos, compare natin yung prices. This one is 200 pesos and this one is 195 pesos. So, cheaper si Fashion 21 ng 5 piso. So, pwede ka nang bumili ng candy or isang pirasong tinapay. Then, sa instructions nila, pareho nilang sinasabi na babasain nyo sila bago nyo siya gamitin. Tapos, another comparison between the two, the EB sponge is made in China. Tapos, yung Fashion 21 sponge is made in Taiwan. Yun lang naman yung nakikita kong difference. Oh, by the way, yung EB sponge, it has 3 different sizes. Merong small, like yung mini na beauty blender na for concealing your under eye area. Meron din siyang, I think, nakalimutan ko magkano yung price na, pero 100 plus pesos lang. Tapos meron din tong medium size, and this one is the regular size. Yung medium, I believe, 150 pesos, tapos parang navy blue yung color nun. And this is the regular size. Buksan natin. Isa lang yung kulay nitong regular size, pink lang. Ganito siya ng pink, medyo dark pink na medyo purpley ng konti yung kulay niya. I-compare natin siya sa aking palm. Ganito yung size niya kapag dry siya. As you can see, medyo maliit pa lang siya. Ayan, compare natin sa aking face. Ganyan siya kaliit kapag dry pa lang siya. And then, itong Fashion 21 na sponge, isa lang yung size na available. Like, ganito lang yung size na available. Tapos, yung kulay niya, mas lighter pink na shade compared dun sa EB na sponge. As you can see, marami ding shades available for this sponge, pero isa lang yung size. Parang nakita ko may pink, may blue, may yellow ba? I believe may yellow. Basta maraming kulay available. Okay, for comparison, ganito siya kaliit. Like, comparing it on my palm. And, compare natin siya sa ating face. Ganyan siya kaliit kapag hindi pa siya nababasa. Compare naman natin yung size ng dalawa kapag dry pa sila. As you can see, medyo same lang naman yung size ng dalawa. Tapos, same sila na super pointed yung nasa ibabaw. I like that. Gusto ko yan. Yung difference lang na nakikita ko sa dalawang ito, if you can see, itong Fashion 21, mas curve siya dito, as you can see. Parang mas smooth yung pagka-curve niya. Pero itong sa EB, tingnan nyo, parang hindi smooth yung pagka-curve niya. I don't know if that's just me, kung nakikita nyo rin. Pero para sa akin, hindi smooth yung pagka-curve na. Parang merong corner dito, oh. Parang may sharp edge na ganyan. Hindi naman super sharp. Pero, I don't know. You know what I mean, di ba? And then, compare natin yung feeling nila. Pareho silang smooth to the touch. Pero ito, parang mas porous siya na feeling. I don't know kung magre-register siya sa camera. Pero itong EB na sponge, medyo parang mas marami siyang pores compared dito sa Fashion 21. Itong Fashion 21, mas smooth yung feeling niya. Okay, tapos i-press naman natin silang dalawa. Definitely, nafe-feel ko na mas matigas, mas dense itong sponge na ito from EB compared to this one from Fashion 21. Mas malambot to, ng very, very light lang naman, pero definitely mafe-feel mo na mas malambot siya. Like, mas nasa squish ko. And this is my left hand ha, this is my non-dominant hand. Tapos ito medyo parang may force na hindi ko siya talagang ma-bounce talaga ng todo-todo. Alright, so I believe yun lang naman yung comparison na pwede natin gawin while they're still dry. Amoy. Medyo amoy chemical silang dalawa. So ngayon, babasahin ko silang dalawa and I will let you see how it looks like kapag basa na sila. I'll be right back. Alright, so I finished washing both the sponges, and yes, wash kasi nilabhan ko silang dalawa para malinis bago natin nilagay sa ating face. And ganito yung itsura nila. First, let's do the EB sponge. Gawin natin yung comparison niya. Ito yung itsura niya, like, compared sa aking palm. As you can see, noticeably, naging mas malaki. It did grow in size. Mas naging malambot siya ngayon, as you can see, oh. So, malambot siya. Definitely, ngayon nabasa na siya. Ito pala siya compared sa aking face. Kasi kanina compare natin siya sa aking face, diba? Tapos, let's do the Fashion 21 sponge. Pinasa na natin siya. And, yes, lumaki siya ng bonggang-bongga. And, mas malambot pa siya ngayon na basa na siya. Love it! Okay. And then, ito siya compared sa aking palm.
and compared sa ating face, noticeably it has gotten bigger. Parang nag-double up siya in size. And i-compare natin yung dalawa, comparison ng dalawa na basa sila. As you can see, mas malaki si Fashion 21 compared kay EB. And definitely mas malambot si Fashion 21 compared kay EB. Okay, so right now, yung gawin naman natin is the application test. Mag-a-apply ako ng foundation, tapos dito na side, gagamitin ko si Fashion 21, and then on this side, gagamitin ko si EB. And let's see kung alin sa dalawa yung mas magandang mag-apply ng foundation and concealer and powder. So, let's see. Right, magsimula na tayo. Yan, magsisimula ako dito sa right side ng aking face. And ginamit ko lahat ng product na andun sa applicator ng Wet n Wild. And mag-start na tayo. EB side. Okay, definitely itong EB na sponge, medyo dense talaga siya, no? Medyo matigas siya sa ating face. Hindi siya malambot, guys. Para lang may sumusuntok sa akin, no? Medyo masakit siya sa mukha. Ayan, one layer using the EB sponge. Hindi naman siya ganun kagrabe talaga kumain ng product. Kasi marami na ako na-try na ibang sponge with this foundation and same lang naman yung coverage na nabigay niya. Definitely kumakain siya ng product. Pero hindi talaga siya yung inuubos na yung product. I'm gonna go in with a second layer. Medyo mahirap ilagay yung foundation sa dito sa crevice ng aking nose kasi medyo matigas nga siya. So, here we go. Ito yung side ng EB na sponge. Okay naman siya. Wala naman ako nakitang difference dun sa iba kong sponge na ginamit with this foundation. And now, let's move on sa Fashion 21 sponge. I'm gonna use the same exact amount na ginamit ko dito sa side na ito para talagang fair comparison yung magawa natin. Oh yes, definitely mas malambot itong sponge na ito. Definitely. Mas hindi ko na-feel na sinusuntok ako with this sponge. Pero again, hindi siya as soft as my other sponges like Real Techniques tsaka yung Beauty Blender. Definitely hindi siya ganun ka-soft. Pero mas okay to compared sa EB na sponge. Ayan, and again, ayan, so sa ayan, so sa Fashion 21, ayan yung one layer. Alright, and then, ito naman yung side ng Fashion 21, tapos na siya. Kapit ako ng konti para mas makita nyo. Ayan, Fashion 21. Tapos, ito naman yung EB. Para sa akin, wala naman akong nakikita masyadong difference sa kanilang dalawa. Para sa akin, same lang naman sila ng level of coverage na nabigay. So, same lang din sila ng amount of foundation na kinakain kasi hindi man naman talaga maiiwasan na kumakain talaga ng foundation yung mga sponge. But yeah, same finish na naibigay. Gusto ko naman silang dalawa. Pero definitely, para sa application, mas gusto ko si Fashion 21 kasi mas hindi siya masakit, no, compared sa EB. Right, tapos ngayon, we are going to go ahead and conceal. And we will use the same sponges. Gagamitin ko si LA Girl Pro Conceal. Medyo matagal ko na itong hindi ginagamit. Pero lately, ginagamit ko na siya ulit. And yeah, parang na-inlove na ako ulit sa kanya. So, gagamitin ko to as my corrector kasi lately wala akong masyadong tulog. Kaya pinipimples na ulit ako ng banggang-bangga. There we go. Tapos papatungan ko siya nitong Maybelline Fit Me Concealer and the shade 15 Fair. Okay, I find this much better para sa concealer kasi mas hindi siya masakit gamitin. Meron pa rin sakit ng konti. I mean, it's not super soft, pero hindi siya masakit. Unlike nung ginamit natin siya para sa ating face. First time ko ginawang combo itong dalawang concealer na ito. So, tignan natin ano yung mangyayari.
back. So far, okay naman. Oh yes, definitely mas better ang feeling nitong Fashion 21 na sponge underneath, guys. Tapos mas madali siyang i-squish kasi mas malambot siya. So, mas hindi masakit sa fingers sa pag-squish mo. Sa EB, medyo parang may workout yung fingers sa pag-squish sa kanya. There we go. Again, looking at both of these, makikita mo na same level of coverage parang yung binigay nila for the concealer. After that, I'm going to bake using the Coty Airspun Loose Face Powder. This one is in the shade Translucent Extra Coverage. Ginagawa ko lang yung usual na routine ko sa aking makeup. Kasi, yun naman talaga ang tamang way, diba? Para malaman natin kung okay ba ito i-incorporate sa ating daily life ng pag-makeup. I'm going to set my under eyes and I'm gonna bake using the same sponges. Ayan, I'm just going to let this bake and gagawin ko yung full face of makeup ko and I'll be right back. Alright guys, so ayan, tapos na ang aking makeup and siguro sasabihin ko sa inyo yung aking final thoughts about these sponges. First, definitely between the two, sasabihin ko that I definitely like the Fashion 21 sponge way better kasi nga mas malambot siya and yung EB sponge, I do not recommend it at all. Kasi kung meron naman yung Fashion 21, bakit mo pa bibilhin yung EB na sponge? Medyo masakit siya sa face kapag ina-apply mo yung foundation. Siguro kung sinaslide mo lang yung foundation sa yung face, hindi siya masakit. But yeah, I don't recommend this at all. Okay lang naman yung application niya ng product sa aking face. Kaya lang, matigas siya and masakit siya kapag ginagina mo siya sa yung face. So I don't recommend this. I know the packaging is nice. Mas maganda siya kaysa sa Fashion 21. Pero this one applies the foundation like way better on my face kasi hindi siya masakit. Mas malambot siya, it's way squishier, and mas madali siyang gamitin, especially sa under eyes kasi mas squishy siya, so hindi masakit sa kamay kapag pinipitch mo siya ng palikot lang yan. Same lang sila ng nagawa para sa aking face, same lang yung kanilang application. And for the price, mas mura si Fashion 21 and mas maganda siya in my opinion. So yun, that is my review on the EB Blend Me Sponge and the Fashion 21 Water Drop Blender. Sana nakatulong itong video ko for you guys. And I hope you enjoyed watching. If you did, please give me a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell to be notified every time I upload a new video, which is every other day. Sometimes every day ako nag-upload pag marami ako ng-film na videos. And that's it. Thank you so much guys for watching. Leave me your comments in the comment section below. Baka meron pa kayong ibang sponge na gusto nyong i-review ko. Marami ako naririnig na gusto nyong i-review ko yung Mine, M-I-I-N-E na sponge. So, hanapin ko yan. And gagawa natin yan ng review sometime soon. Promise ko yun sa inyo. And that's it for this video. Thank you so much for watching guys. I will see you in the next video. Bye! Wow, chicka, wow, wow. I can show you. And this one is the regular sides. Bilis ko mag-usap. Bilis ko. Anyway. Okay. Tapos, this